Kapamilya, papalayo na ng bansa ang bagyong Rosita matapos itong mag-landfall sa Isabela kaninang umaga. Pero may mga lugar pa rin nasa ilalim ng storm warning signal. At inaasahang bukas ng hapon ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Rosita. At live mula Pag-asa, Ibandila mo, Bettina Magsaysay. Bettina, ano nang latest sa bagyo ngayon? Karen, actually kasalukuyan nagsasagawa ang Pag-asa ng kanilang press briefing at ayon doon sa kanilang latest bulletin ay nampanatili ng bagyo ang kanyang lakas na 110 kilometers per hour at pabugsong umaabot sa 135 kilometers per hour. Pero bahagyang bumagal ito. Kung kanina ay na-mention natin is 30 kilometers per hour ang kanyang bilis. Ngayon ay nasa 25 kilometers per hour na ito at tumatakbo naman ito pakanluran. Huling namatan itong bagyo sa layong 195 kilometers west-northwest ng Dagupan City, Pangasinan. Ngayon, kanina Karen ay nakataas pa yung signal number 2 pero ngayon signal number 1 na lamang ang nakataas sa mga lugar ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Zambales at Pangasinan. Inaasahan pa rin natin ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan mula dito sa bagyo, dyan partikular na sa kanlurang bahagi ng Luzon. Pero dahil nga dun sa pagbagal ng bagyo, inaasahan natin na bukas ng hapon, late afternoon o evening, lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. At yan muna, latest mula dito sa Pag-asa. Balik dyan sa inyo, Karen. At Bettina, sa mga oras na ito, nasa ang lugar na pinakamalakas ang bagyo? Karen, ano po yun? Sa mga oras na ito, nasa ng bagyo, anong lugar ang pinakamalakas na binabayo ng bagyo ngayon? Karen, mostly yan yung sa kanlurang bahagi ng bansa kasi nga papalabas na yung bagyo, no? So ang inaasahan natin is light to moderate to occasionally heavy. Pero inaasahan natin na pagdating naman ng bukas o dun sa November 1 ay gaganda na ang panahon. Karen? Maraming salamat, Bettina Magsaysay.